Mga buhing santos, welcome sa atong CFD Das nining Merkules Santos Pai Wednesday. Ang atong paghisgutan karon pagkumpisal sa mga sala sa pagbudhi. Now mao kini ang ato karon nga tukion and it is a condition precedent para gyud nga mahipno ang pagandam sa kalibutan sa hingpit nga pagbalik o paghari ni Kristo nining kalibutan. That cleansing, genuine cleansing of this world. Now, ang atong paghisgutan karon kini karon nga pagkumpisal sa mga sala sa pagbudhi. Now, duha ang atong mga hisgutanan niini. Numero 1, unsa ba ning mga basihanan do na bagyo'y theological basis diha sa pagkumpisal. Unay ikaduha, agatong hisgutan kining sala sa pagbudhi, unsa bay mga buhat nga salaod sa pagbudhi. Sumaw kini ang atong paghisgutan karon. Now, niini karon nga atong timan-an nga matag sala sa tao, duna kini duha ka mga efekto. Duha ka efekto. Apan sa dili pahisgutan nato ang duha ka efekto sa sala, ato unang hisgutan ang duha ka klase sa sala insofar as the action is concerned. Ang una mao ang original sin, sala sa una tang ginikanan, original, o gumikan sa ilang sala. Mo hinungdan Genesis 3 verse 4 to 5. Gumikan niadtong pag-disobey sa divine plan, divine will, and divine laws. Hinungdan nga nakasud ang kamatayon. So, Roma 5:12, that was the original sin, sala sa unang ginikanan. And the solution mao ang baptism. Mao na nga dunay bunyag, and that is the solution against the original sin. Ikaduha, ang ikaduhang sala mao kining gitawag og actual sin. So ang kinsa ba ang magka-commit nining actual sin? Kita na nga mga kaliwat ni Lulu Adam, Lula Eva. O nining tanan, nining actual sin, sala sa pagbuhat, sa dili angay nga buhaton, sin of commission, o kining usa, mao ang sala sa dili pagbuhat, sa angay nga buhaton, sin of omission. Santiago 4:17. Mao kini. Busa, kining actual sin mao ni ang atong ikumpisal, dili ang original sin, kay dili man to atong sala man to sa unang ginikanan. Mao nga ang solusyon sa original sin is baptism, and that baptism is only valid on the Christ founded church and not on Protestant religions usurping church authority. Only the church that Christ has founded. There is only one baptism. Ephesians chapter 4 verse 4 to 6. Only one God. Only one faith. Only one body. Only one church. One baptism. And therefore, ang mga bunyag nga gipahigayon, even at the pretense of Christ, pretense of Trinity, are null and void. There is only one church that Christ has founded, of which Christ has given that authority. Na sa Mateo 16:18 ngadto sa 19, Mateo 18:18, Mateo 28:19-20, the authority given to the church authorities, bunyagi sila sa ngalan samahan
sa Anak ug sa Espiritu Santo. And that authority is given only in the church that Christ has founded and not to any of the Protestant religion. Sumaw ka na. That's original sin. Karon ang ato karon nga hisgutan mao na ang actual sin. So niini karon sin of commission ug sin of omission. Sala sa di pagbuhat sa angay nga buhaton ug ang sala sa pagbuhat sa dili angay nga buhaton. Example, niini karong sin of commission mao ang sin of betrayal, sala sa pagbudhi. So kini karon nga sala sa pagbudhi, ang ato ra nasantop sa una-huna nga si Judas ra Iscariote mo'y mabudhion ug wa ta kaalinggat nga kita di ay nabiktima sa 7 ka hugpong, 7 ka klase sa pagbudhi, making every one of us as a traitor, nagbetray against Christ. Now, sa unsa bang paagi nga matag usa kanato na biktima niining sala sa pagbudhi, nakabudhi ba kita ni Kristo? Muni ang atong palandungon, Spy Wednesday. Now, ang Spy Wednesday matud pa ni Reverend Father Roy Riambonanza. Happy birthday, Father Roy Riambonanza, usa ka balaan nga pari, future bishop in due time. You are on the road of holiness. Pinakasinsiro ni. Grabe ni Father Roy, you know. Grabe ni. Very workaholic, no? So, nining higayon na karon. Happy birthday, Father Roy. So, matud pa ni Father Roy, nga ang Spy Wednesday, kini karon nga Miyerkules Santo, mao kini ang pag-alig-ig giunsa ni Judas Iscariote mibudhi ni Jesus. Nga gumikan sa iyang pagbudhi, didto gitaral si Jesus, didto na gi-crucify hangtod sa gipatay, gumikan sa initial act ni Judas Iscariote sa pagbudhi, betrayal, Spy Wednesday. So, unsa ba ang spy? So, mao kana ang warning ni San Pablo sa 2 Corinto 11:14. Ug unsa bang giingon ni San Pablo sa 2 Corinto 11:14? Nagingon siya, pagbantay kamo kay si Satanas makahimo sa iyang kaugalingon nga anghel sa kahayag aron paghisalaag sa katawhan. So niining puntuha, duha ka paagi para ang tao makasala. Duha ka paagi. Unsaon nga ang tao masud sa imperno? Duha ka paagi. Black system o ang ikaduha, Iscariotic system. Ugon sa ba ang black system? Kining black system wala magamit og limbong, wala mogamit og deception. Gitug-an ang tinuod nga daotan kini. Mao nay black system. Example, patyon nato ni. So kining pagingon patyon kini, black kana, daotan kana, gitugan gyud, gitugan. So black system. Now, gamay raman ang matintal niini kay, of course, by natural law, ang tao dili gyud mo gambol sa daotan nga buhat. That's natural impulse sa tao. So giunsa ni Satanas para ang 90% to 95% masud sa pagpakasala. Mao na nga wa gamita ang black system. Wa gamita nga klarong daotan, kundili nagtakuban.
nagtakuban nga nindot kunuhay, nagtakuban nga anghel kunuhay, nagtakuban nga tarong kunuhay, nagtakuban nga buutan kunuhay, nagtakuban nga maayo kunuhay. And that is spy. O gining spy mao ni ang Iscariotic system. O din gikan ang Iscariotic system, gikan Judas Iscariote. Ug unsa ba ay ang kinabuhi ni Judas Iscariote? Nahimo siyang apostoles ni Kristo. Kay pinasikad sa 1 Timoteo 2:4 nga gusto sa Dios nga kitang tanan maluwas. Buot niya nga kitang tanan maluwas. Ug busa iyang gipili apil si Judas sa pagpili hopefully as a trusted man nga dunay loyalty ngadto sa Dios. So do not condemn Judas because it is otherwise condemning us as followers of Judas. Ngano ba? Kitang tanan nahimo bang followers ni Judas? We will prove nga kitang tanan nahimong followers ni Judas Iscariote. Nagbudhi ta ni Kristo. Nia ang mga prueba. Nganong nagbudhi ta ni Kristo. So, ang gihimo ni Judas, siya mo'y nahimong yabi, the door to crucifixion of Christ. And it's improper to condemn Judas without reflecting our actions. Who are Judas Iscariote? We are victims of Iscariotic betrayal. Nagbudhi ta ni Kristo. Mo followers kita ni Judas Iscariote. Sumao ka na ang 2 Corinto 11:14. Atong giunahuna nga mga Kristiyanos kunuhay, pero di ay gipalansang sa cross si Kristo. Sa unsa bang pagi? Nia ang 7 ka operations, 7 ka hugpong sa pagbudhi ni Kristo. Number 1, spiritual betrayal. Unsa ba kining spiritual betrayal? Espirituhanon nga pagbudhi ni Kristo. Na kana mabasa sa 1 Juan 2 kapitulo 1 Juan kapitulo 2 bersikulo 18 ngadto sa 29. Ug unsa ba ang unod sa giingon ni San Juan at chapter 2 verse 18 to 29? Nagpasidaan si San Juan nga human tukura ni Kristo ang iyang gingharian nga maong simbahan. Dunay insider sud mismo sa simbahan nga mugawas og mobudhi batok niya ng simbahan nga gitukod ni Kristo. Spiritual betrayal against the church that Christ has founded, warned by St. John in 1 John chapter 2 verse 18 to 29. Spiritual betrayal. And that is done through Protestant Reformation, pretending to be reforming the church, but indeed revolting against the Christ-founded church. Mao kana ang spiritual betrayal, pagbudhi ni Kristo. O kinsa ba ang amahan sa pagbudhi ni ining gingharian nga gitukod ni Kristo? Martin Luther. O diin man gikan si Martin Luther, he was a priest, usa ka pari, mungha, usa ka pari. O giyaha nga gitigom, gitapo niya ang Arianism, usa ka pari nga si Arios, nga gisalikway si Kristo. Unya gihimo ni Martin Luther preaching different Christ.
While si Arius nga mibudhi against Christ, wa mo ila nga si Kristo Dios. Kadto sab si Bishop Nestorius, gibudhian si Kristo pinagi sa pagsalikway sa mahal nga Birhen. O kining lakang ni usa ka pari nga si Arius nga mibudhi ni Kristo. Kining lakang ni Bishop Nestorius nga mibudhi ni Kristo pinagi sa pagsalikway sa mahal nga Birhen. Gisagop, gisapupo ni Martin Luther sa 1517 ug siya mo'y official nga amahan sa Protestantism ug to justify sa iyang pagbudhi batok sa gingharian sa Dios, gitawag ka na Protestant Reformation. I-reform kunuhay, but in reality pagbudhi ni Kristo. Mao kana ang nahitabo. Ug pila naman ka mga relihiyon ang mibudhi ni Kristo. Timan-i, the church that Christ has founded is the mystical body of Christ. Colosas 1:18. Ug kini karon nga mystical body of Christ, this church, unsay giingon sa 1 Timoteo 3:15. Nga kining maong simbahan, maong patukaranan, mao ang pundasyon sa kamatuoran. The church that Christ has founded, embodied, clothed with the teaching authority, gitagaan o gahom sa pagtugot o pagdili, gitagaan sa paggahom sa pagtudlo, the teaching authority. Gibudhian kini ug busa nahitabo nga may kailat ang 49,000 ka mga Protestant religions, all together working to destroy the church that Christ has founded. That is spiritual betrayal against Christ. Mao hinungdan nga naa sa Mateo City versikulo 21 ngadto sa 23. Nagaingon si Kristo, wa ako makaila kaninyo, pahawa kamo. Nganong pahawa kamo nga wa kaila si Kristo? Bisan nag-ayo kamo sa mga masakiton, bisan nagpahawa kamo sa mga yawa, apan mitraidor mo bato sa gingharian nga gitukod ni Kristo, you are spiritual traitors, betrayal. Judas Iscariote, gibudhian ninyo spiritual betrayal. Mao kanay nahitabo. Mao na nga kamo sama sa Baptist Church, gilubong ang among igagaw kaganiha. Unya ang Baptist Church nagda silang sakinan misud gyud sa sementeryo. Sa way ko kaikom. Unya pagsud na sa sementeryo, giludos ang mga mitambong sa lubong, wa pa pagani kaabot dito, gitagbo na daan, gikampanyahan na sila mga leaflets. Unya naa kunuhay murapag Katoliko, kaya naa may murag cross nila sa ilang mga basahon, gipanghatag niya katong mga Katoliko wa sa kalibutan, midawat sad. Na nining higayuna, that is religious deception. O niya, midawat sa uban kay lagi bahin magginoo, so gidawat. Mao na gitawag og spiritual betrayal. You are using Christ, but your purpose is to overthrow the church that Christ has founded. There is only one authority. There is only one church, not churches. And therefore, the Baptist Church and all other Protestant religions are out of order. You have no authority. That is spiritual betrayal. Judas Iscariote. Mao na nga muhukom gyud ang Ginoo. 1 Corinto 15:24 nagaingon, in the last days all religious and political authorities shall come to an end. Matapos kining betrayal, Judas
That is religious deception. Mauna ang spiritual betrayal will come to an end. 1 Corinthians chapter 15 verse 24 over Malachias chapter 4 verse 1 to 3. Number 2 nga klase sa pagbudhi is moral betrayal. Ugon sa ba kining moral betrayal? Nag-afekto ba kini sa simbahan? Yes. Even inside the Christ-founded church, nakasud ang moral betrayal, not doctrinal betrayal. Ug how come nga nabudhian man ang simbahan moral betrayal? Why? Nga kining simbahan nga mao may gitukod ni Kristo, how come nga nahimo man kini, na budhian man kini? Ngano ba? Nabudhian kini. Timan ikini. Naa sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 675. May warning na daan. Unsay warning sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 675, gamao na say gipasibadaan o git-quote ni the late Bishop Arturo Bastes nga ni ay gidayag. Before Christ's second coming, the church must pass through a final trial. Do not give final trial that will shake the faith of many believers. Nga matay-og yun ang pagtuo sa mga Kristiyanos. Matay-og yun. The persecution that accompanies her pilgrimage on earth will unveil the mystery of iniquity in the form of religious deception. In other words, ma-deceive ang mailan ang mga Kristiyanos, ang mga Katoliko. Mailan. Nga as if makatuo ta nga sakto kini. But it is a religious deception. Ngano ba? Nga mailan man within the church, offering men an apparent solution to their problem at the price of apostasy from the truth. So niining puntuha, gamiton ang mga practicality kunuhay, niini usab nga as if nga mao'y solusyon, unya itolerate sa simbahan, pag-tolerate pasagdan sa simbahan, dili badlungon ug ang resulta nahug nag-apostasy from the truth. Unsay apostasy from the truth? Mao na ang gipadayag nga ang mga gipractice sukwahi sa kamatuoran, sukwahi na sa gitudlo ni Kristo, because faith and morals can never be separated. And the very reason why Christ has founded the church is internalization of the spiritual and the moral aspects. And if the truth is set aside, then it is betraying the truth. And betraying the truth, it is tantamount to Judas' moral betrayal against Christ. So, giyon sa ba pagbudhi ang simbahan? Giyon sa ba niini? Niya ang gidayag, that's of the Antichrist. O nga nung makasud ang Antichrist sa simbahan, ngano ba? Nga ang mga church authorities mao manunta ang gitudluan o gibinlan sa authority ni Kristo. Nganong nakasud man ang Antichrist within the church? Duha ka paagi. Duha ka philosophy nga nakasud sa simbahan
the philosophy of modernism and the philosophy of relativism. Ug unsa ba kining philosophy of modernism? Unsa ba kining philosophy of relativism nga maoy mibungkag sa moral values within the church? Unsa ba kini? Mao ni agatong isgutan. Ang modernism mao na kini ang pagtudlo nga dili na maminaw sa teaching authority. Instead, balitad, reverse ang nahitabo sa modernism. Inay, ang church authorities mao'y motudlo nga kamong mga kababayan kung musimba mo pinasikad sa niya sa 1 Corinto 11 naa diha nagingon, there is modesty inside the church. Niya kana sa 1 Corinto 11. Moral aspect. Gidayag di San Pablo nga kung musimba ang mga kababayan, 1 Corinto 11 versikulo 1 ngadto na sa 16. As a sign of humility, sama nga si Kristo mao ang bana sa simbahan. So ang simbahan magpaubos, will submit to the authority of Christ the husband. So ang sign sa pagpaubos sa mga kababayan mao na nga sila magpandong kana. Doon na nay pandong, no? A veil, kurong nga musud diha mismo sa simbahan. That is moral aspect of humility, submissiveness to the husband's leadership within the family. In other words, the husband represents Christ's leadership in the church. And the husband represents the mind, and the wife represents the heart, the virtues. Ug ang humility pagpaubos. Kay kun ang wife mo overpower, mahimong diktador sa iyang husband, nga iyang lang kontrolon ang iyang husband, diktaran ug dili mo respeto, that will result to the nullity of marriage, psychological incapacity. Ug ngano ba napasagdan man kini? Because of modernism. Gisod na sa modernism movement ang equality between man and woman. Mao na nga gisod sa modernism nga equal na, so ang mga babae magkursones na ug way mubadlong nila mosimba magkursones. Musimba walay kurong kay ang mga laki dili man magpandong, equality. Nasud kana sa simbahan. Inay ang church authorities mo'y mutudlo, ang church authorities mo'y gitudluan niining mga modernist ngal mga sud na sa simbahan, ug niining higayuna gituturatoy na pasagda na kana sa simbahan. Hangtod karon mo hinungdan na lukapa ang simbahan sa modernism. Mao kanay nahitabo. Lain pang gungo o hinungog sa modernism. Dili kay kana lang ang nahitabo na pag mga movement sa Rainbow Coalition nga ang mga laki nga dagkog boto nagbitay. Ang utok buang pa sa mga buang nga magbestida, mahimo pang organized, musod pa, mulhigda pa, nagpuyo pa sa kumbinto, tapad pa sa pare. Asa ka?
Unya, musimba, magsandal, magpalak-palak, mupaso sa simbahan, nagbistida, naghugaw, kalaw ay sa santos nga misa, gibadlong ba sa pare? Wa, badlong nga, modernism, luka pa, ang simbahan, luka pa. Obispo, what have you done? Did you discipline bishops? Kamong mga pare, mao kini ang betrayal against Christ. The church mibudhi ni Kristo inside the Holy Mass. Gilansang si Kristo, Judas Iscariote inside the church. Mao na nga atong tagaan sa mga 25 kapahina summary sa pro-life summit nga gidiscuss sa tulo ka mga dagkong obispo. Bishop Arturo Bastis, the late karon katubang na tuwan sa langit. Archbishop Snyder, si Bishop Precioso Cantillas sa Masin. On the theme, conspiracy against faith, conspiracy against life, conspiracy against family, conspiracy against health. Grabe yun sa pagbungkag ang simbahan. Niining modernism. Moral betrayal. Moral betrayal. Misud yun mismo simbahan. Na inayon ta ang kaparian, maoy mo badlong ang pare na naoy gibadlong, nabalitad na ning nalitubaw. Na inutel ang mga pare, na inutel. Unya, naapay mga weddings nga nag-officiate diha mismo sa liktor, nagbistida gyapon nga dakog buto. Ginoo ko, hugaw sa mga hugaw ang mga weddings. Laway sa mga laway. Nawa ang sanctity of the Holy Mass. Nawa, mo ni ang moral betrayal against Christ. Pagbudi ni Kristo, pagbudi. Inay ang magtihayon, mamahimo kining sagrado, hatagan kini sa sakramento. Udia kini labang mga bride, daghang mga babae unta nga mo'y make up. It's the role of the woman na maoy mo make up, maoy mo pa guwapa, nature-based. Pero unsa na ito? Mihayar ang ng mga engkantada. Mihayar ang ng mga adis-ades. Pagkasos Ginoo ko. Nahugaw ang sanctity. Ngadto na sa reception, sa isaoy diri, grabe ka hugaw. Grabe ka hugaw. The sanctity, the solemnity of the sanctity of the matrimonial celebrations, and including in the reception, is destroyed with this moral betrayal against Christ. Muna ang modernism. So, let the press defend the church. Unya, tulog yun ka higayon sa munisipyo, sa among lungsod. Ang pare ni misa, pero taboy nga itlog gagbistida, mao'y mi-assess sa pare, mao'y nahugog right hand sa pare, pagkahugaw. Lain asad, mao gihapon, mi-assist gyapon during the Holy Mass, nagsaoy-saoy. Distortion of the truthfulness. Giguba because of the Rainbow Coalition gender ideology. And it was inspired by Cardinal Fernandez in Six Blessings,
Dito natikakob ang simbahan. Modernism natarantado, inay sagrado ang santos nga misa, moral deception, moral betrayal against Christ. Judas misud sa santos nga misa. Maunay suko ang langit. Nya ikatulong higayon, mao gihapon. Mao gihapon. Mao na to'y palakaw para pista sa Birhen sa Kasila. I was assigned to read the first reading. Insaon ako pagbasa sa first reading. Padung ng taang misa, nagmarcha naman ang inkantada nga mauna sa bi ases sa pare. Nahugaw. So wa kini mabadlong sa kaparian kay ang pare, ang kaparian nasud sa modernism mao kini nga appeal sa betrayal against Christ, moral betrayal. Nagbudhi. Ug naa sa 2 Timoteo chapter 3 verse 16, badlunga unsay sayop, badlunga kana. It is a sin of concurrence. You concur what is wrong. Muna nga dunay mga linog, dunay mga buhawi aron kita makamata sa atong pagbudhi. We are the traitors against Christ. Muna ang giingon sa Catechism of the Catholic Church, apostasy from truth. Apostasy from truth. Mi withdraw ta gikan sa kamaturan. Nagpakabuta kita, nagpakabuta. O gidominar ta sa mga buta nga maoy mi kunis-kunis sa kasagrado sa gitudlo ni Kristo. Even inside the Holy Mass. Muna'y pinakasagrado. And that is moral betrayal. Ikaduha, nga moral betrayal, pagbudhi ni Jesus. Mao kining philosophy of relativism. Ang philosophy of relativism anak ni sa philosophy of modernism. Nga dili na magpabadlong. Kining relativism, kung badlongon gani, mo argue kana, moingon siya nga moral man kini, immoral sa laing lugar pero moral dere. Imagine na. This philosophy, the relativism, destroys the teaching authority of the church. Dili na maminaw sa simbahan. Ug niining puntuha, doon na mga pare, I argued against the priest. Kami Sister Gertrude, nagpagama mi og tarpaulin nga made of sako kay proniture man kuno ay, no? Kay di man tumusugod tong obispo nga naay tarpaulin nga plastic. So, among yatag sa kumbento para dress code sa santos nga misa nga respetuhan kung musud ta sa simbahan. Kay mao nay pulianan sa Dios. And of course, dinig putuha mao na ang kasagrado. So, proper dress code. Nagibutang diha nga ang mga babae mao kini attire, ang mga lalaki mao kini. Unsay nahitabo? Wa jud. Gitipigan sa kumbento. Lain pare kanto. Unya, sige ko follow up kay ibutang na wa ihatag kay basahon pa. Basahon by drawing mga. Sige follow up karas man wa gyapon. Miabot na lang duha ka semana. Hanto miabot ang COVID. Yung kukuhaon na mo na. Adto'y butang sa among kapilya. Ibutang na mo. Pagabot na sa COVID, miingon ako nga dapat ang mga simbahan mo libot kita sa karabarangayan ug atong prosesyon ang Santissimo Sacramento unya atong Blessed Sacrament ato sabga prosesyon mismo ang mga larawan sa mahal nga Birhen ug mga santos. Kung tuod man ang pare, mihimog yun. Kay national, worldwide, nahimog kanto. Ug busa, nalibot niya, nakonsensya siya. Kaya katong wa niya ibutang sa simbahan.
di aman sa among kapilya. And God controls time, kalit kawa ang pare. He was replaced. He was replaced. Sumao ka na ang relativism o sa iyahang argumento. Mingon siya, dili na i-implement ka ng pagpandong sa mga kababayan. Dili na na. Wa na na. Kung ganun, padre, imo din ang i-delete karang naa diha moral law nga naa diha sa 1 Corinto 11. Ingon siya, dili na na. Ang importante naa sa kasing-kasing. Sumao ka na ang mga justifications naa sa kasing-kasing. O naa sa kasing-kasing, do what is in the heart. The heart speaks of modesty. The heart speaks of respect. The heart speaks of obedience. Where is obedience? If you disobey, mao ba na ang dikta sa kasing-kasing nga mo disobey? Mao ba ka na ang dikta sa kasing-kasing nga immodesty? Mao na ang relativism nga mo argue nga what is wrong is right. That is relativism. Mao na nakasuod sa simbahan. Mao na'y nakasuod sa simbahan. Bungkag. Bungkag. Mao na nga naa sa Catechism of the Catholic Church 675. That is the final trial. Apostasy from truth. Mao na that's the last sign nga mobalik ang Ginoo. Mao na nga niya karon sa Revelation chapter 10 nga nagmando na nga ibalik pagsangyaw. Niya sa Revelation chapter 10 verse 11 nagaingon, unya giingnan ako, kinahanglan isangyaw mo pag-usab ang mensahe sa Dios ngadto sa daghang katawhan, mga nason, mga pinulungan ug mga hari. Revelation 10 verse 11 isangyaw pag-usab. Ngano ba? Kay napusgay ang simbahan. The church is being inutil. Kay ang gitudlo ni Kristo opposite ang gibuhat. Opposite. There is no such compliance. Ngano? Because of modernism. Inay ang church authorities may mutudlo, ang church authorities mo gitudloan na hinoon para ang kabuang modernism mo ipasud sa simbahan. Nakapasok ang modernism. Nakapasok ang relativism. Na inay ang pare mo mutudlo, that is wrong, this is correct, and the wrong should be corrected. What na? Mao na imo dipinsa, mao hinungdan nga miabot ng same-sex marriage, nga inay tudluan nga dakong sayop nga mag-live-in ka mo laki sa laki, babae sa babae, dako ka ng sayop, wala na. Inay unta tudluan nga dako ng sayop, panalanginan hinoon. Panalanginan hinoon. Unya mo reason pa nga blessings is to cast out demons. Unsay cast out demons, gayon yung mga panalanginan. Unsay cast out demons, nga wa man ino i-condemn. You even concur the sin of concurrence. That is destruction. That is moral betrayal. Batok sa simbahan. That is Judas Iscariote. Mao na nahitabo sa simbahan. Warning. Warning mismo. Bishop Arthur Bastes. Kahilakon si Bishop Bastes. Nga sawa na. Maikugo sa kong kauban ng mga obispo. Natod pa niya. Nagkurug siya nga nagigidayag niya. Nagkurug siya. Kahilakon siya. Miyabot ko na higayon nga mipanaw si Bishop Bastes. And we hope the new breed of bishops led by Bishop Gerardo Fortes Saco Jr. maisog na obispo. What is right is right. What is wrong is wrong. Bishop. Mao na. You fight against modernism. You fight against relativism that can curse, betrays inside the church. Ikatulo, klase sa pagbudhi. Mao kini ang political betrayal against Christ.
O unsa ba kining political betrayal against Christ? Mao kini ang gibuhat sa katawhan. The Filipino voters are betraying this Christian nation. Gitrayduran ang nasod nga Pilipinas. O giunsa ba pagtraidor? Giunsa ba nga nahimutang political Judas Iscariote sa nasod nga Pilipinas? Matag eleksyon ang mga botante, Judas Iscariote, gibaligya ni Judas si Jesus sa 30 lang 30 lang kasalapik. Pero matag botante, modawat og tag 50 pesos, gatos, 500, libo, left and right, highest bidder, mga traidor sa nasod nga Pilipinas, political traitors, political betrayal, Judas against Christ here in the Philippines in every election. Maunay na ito po. Mga Judas ta, matag piliay. Una ang nakapurke, ang double nga sala sa tao. Inay magbasol ta sa dangatan sa atong pagkahudas matag piliay. Wala kita magbasol. Wala kita magbasol. For every sinful act, there are two effects. Unsa ba ang two effects? Mao ang sin of guilt nga hugaw agatong kalag. Ikaduha, penalty nga naagi silo. Naagi silo. Matag sala. Ug busa niining tanan. Unsa bay hitabo niini? Mao na nga sa pagbaligya sa nasod nga mga botante ngadto sa mga buaya nga maoy nagtuma sa kagamhanon. Matag baligya ang buhaton sa buaya, mga buaya, mao ang paghakot niya ng multi-million, multi-billion, multi-trillion. Mao na gitawag og gaba sa mga hakog nga mga botante nga nagbudhi ning nasod nga Pilipinas. Mao na ang silot. Kay nagbaha man ang kwarta, the money, the vote buying money is flooding in every election from barangay election. Hala pa more. Flooding pa more. Hala pa more. Lansar pa mga barangay officials. Panghatag pa more. Panghatag pa more. Flooding pa more. Flooding pa more. Vote buying pa more. Vote buying pa more. Imperno pa more. Ning nasod nga Pilipinas. Mga mabudhion sa nasod nga Pilipinas. Did we confess this? Mao na nga, congratulations Father Roy Reaboranza. Wa gud siya ito. Gikan sa buntag hantong gabi. Na nagyunan na yampungan para mo kumpisal ang atong magkaigsunan. I-apil o kumpisal kining tanan atong mga sala. I-apil. Doon na kay nakahuna-huna niini sa tibok Pilipinas, kaabot kag 5%, nga gikumpisal ang sala sa pagbaligya, pagdawat din mga vote buying, gitawag na sad nila nag-relativism nga angay-angay inangayan. Ilan ang gidefensahan nga, maayo man kining kwarta nga ipanghatag, maintenance ni, inangayan na, that is relativism, that is gitawag ka nagtarantadong pangatarungan. Maunay nagkahugaw sa nasod nga Pilipinas nga wa ta kakita sa wealth of nations. Maunay nagkapordoy na to. Ikumpisal ka na. Ang mga nasod, ang Denmark, USA, China, Russia, South Korea, Japan, tanan, Singapore, Switzerland, mention, Australia, Canada, ug uban pa. Nganong economically improve man kining nga nasura? Ngano ba?
Walay vote buying. Wala. Pero sa Pilipinas, mga hungog na mga Pilipino, ngano, mga Judas Iscariote, mao na, political betrayal against the nation. Ikumpisal na to ni. Ikumpisal na to ni. Grabe eh. Grabe. Pasalamat ta sa Ginoo nga ihatag na katapusan yang utong ug pailog. Pero doon na mag-ending ang tanan. Inigbalik sa Ginoo, pahuway, 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 pahuway. Sumaw ka na ang sala sa pagtraidor sa nasod na Pilipinas. Unya, niya tay mga politicians nga mo traidor sa isig ka kauban. Ano ba? It's because of permanence of political interest, no permanence of political party. Wala maedukar ang atong mga politiko. Pagkaluoy taon. Pagkaluoy. We need to educate those who should serve supposedly the government. Ngano ba? Wa kasabot unsay partido. The political party mao kini ang muda sa program of government. Pero nahitabo karon wala na maghuna-huna kung unsay program of government the platforms nga naa sa partido. Ang importante lang makasakay sa partido, mao na. Ug busa tungod niini kay na distorted ang purpose of a political party. Mao inungdan nga kung pabor gani sa administration, alapan more mo tila pasal palapa kaya aman sa administration. Pero makabantay na ganing hapit na kini maluad, unya ang opposition group, mao na gani hapit na gani, mao mananaog, mo balik-ad ni silang tanan, mao na gitawag og permanence of political interest. Mao na mga opportunism. Mao na ang betrayal na sad. Mao ni nang hitabo sa nasod nga Pilipinas. We are not professionalized. What really is a government service, and therefore kining tanan matapos na. With this divine constitution of the Christian kingdom, a professional, dignified, holy sovereignty, sagradong kagamhanan, gobyerno sa Dios, this will reign Christian kingdom. Mao na ang solusyon. Unya, ikatulo nga political betrayal, batok ni Kristo. Mao na kining philosophy secularism. Ang secularism mao na kining church and state separation. As founded by Thomas Jefferson in 1802 sa United States of America, giving religious freedom to the effect of church and state separation with the First Amendment of the U.S. Constitution, so that other countries of the world are copying in their different respective constitutions. Likewise, in the Philippines, mao nga mikopya ang nasod nga Pilipinas nining church and state separation, and that is secularism, that church and state separation nga wa na mangilabot ang gobyerno ug unsay plano sa Dios, unsay kabubuton sa Dios, unsay balaod sa Dios, bahala na o magtukod mo mga reliyon, bahala na karadlaw magtukod mo, wadili pakialam ang gobyerno. That is secularism. Mao na nahitabo og gilansang sa krus sa Kristo, Judas Iscariote, political betrayal. That will come to an end. That will come to an end. 1 Corinto 15:24. Because in 1 Corinthians chapter 15 verse 25, Christ shall reign. Si Kristo may muhari nining kalibutan. Ikaupat nga hugpong sa pagbudhi, betrayal. Mao kining mga economic ideologies. Ugon sa ba kining mga economic ideologies implemented by the different governments in the world, unsa ba kini? Mao kini ang economic ideology nga
wala maghuna-huna nga dunay Dios. Mao kini ang mga economic ideologies nga wala maghuna-huna nga dunay kalag ang tao. Mao kini ang mga economic ideologies nga wala maghuna-huna. Doon na ba'y langit? Doon na ba'y impierno? Mao kini mga economic ideologies nga wala maghuna-huna nga dunay divine plan, dunay divine will, dunay divine laws. And so it pretends nga mutabang sa gikinahanglan sa lawas apan sa lawas lamang. Ug matod pa ni San Pablo, Roma 8:6 verse first clause, ang paghuna-huna sa mga butang kalibutan nun mo resulta sa kamatayon, death. Mao na nga sa 1 Corinto chapter 3 verse 19 to 20. 1 Corinto chapter 1 verse 26 to 29. Nagaingon, way hinungdan ang inyong kahibalo. Way hinungdan. So kining mga kahibalo nga nakuha sa tao para lang sa tawhanon, lawas nun nga panginhanglan, it's not the wisdom from Christ. It's not the wisdom from God. Those are the knowledge that will lead to death. Mao na ang betrayal, economic betrayal against Christ. Unsa ba kining mga economic ideologies that would constitute to economic betrayal against Christ? Ngano ba? Because Christ who is God. Hebrew chapter 1 verse 8. Si Kristo mao ang gugma. God is love. 1 Juan chapter 4 verse 8. And therefore, iyang gisugo, God's commandment is love. That is dividing the first to the third commandment, vertical love, gugma sa tao gadto sa Dios. Fourth to 10th commandment, gugma sa isig ka tao. Ug gitunga kaniyang 10 commandments into 2, vertical and horizontal, mo na nahug og crucifix love. Mao kini. Nahug ka na siya og crucifix love. So na kana sa Mateo chapter 22 verse 36 to 39. Na kana. And so in 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to 13, mo na love economic ideology. So sa Catechism of the Catholic Church, mo kini ang economy of salvation. Ang economy of salvation gipadayag sa Second Plenary Council of the Philippines, o kini karon ang gidayag sa Second Plenary Council of the Philippines, mao ang gitawag og integral salvation. O kini karon nga integral salvation mao ang pagluwas sa lawas o kalag. Second Plenary Council of the Philippines, integral salvation. So mao kana ang dugukan niini karon nga balaod sa Dios diya sa economic law nga mao mismo ang love economic ideology nga mohatod kini sa kaluwasan, lawas o kalag, integral salvation. Mao na ang gidayag sa Second Plenary Council of the Philippines, Acts and Decrees. Naon sa ba kining mga economic ideology that would constitute to economic betrayal against Christ? Because Christ is God. Mao na nga naa ang una, capitalism. Ang capitalism gibaod kana ni Kristo. Sa Mateo 6 bersikulo 24. Sa 1 Timoteo chapter 6 verse 10. Unsa bang gingon sa 1 Timoteo chapter 6 verse 10 og diha mismo sa Mateo 6 bersikulo 24. Nagaingon, magpili ka. Dios o salapi. Dios o salapi. Ug unsa man ay essence sa capitalism? The essence of capitalism ang gipaka-Dios mo ang prophet. Prophet. Mao na nga bahala naggubaton sa Amerika ang Iran. Tanan nga mga
leading nga naa diha ang oil. Venezuela number 1 na sa kalibutan. O diya mga nasod top 10. Ang Amerika may nag-rule, nag-control nining tanan. Ug busa bahalag mga matay ang mga tao. Basta makontrol lang, maamo ang profit. Capitalism, business of capitalism ideology is originated sa United States of America. Mao na nga tanang business controlled. So mao na ang giwarning ni Kristo. Pinaagi ni San Mateo chapter 6 verse 24. Pili Dios o salapi. Busa kay prophet may gikinahanglan. Pagigugma man sa salapi. Mao giwarning ni San Pablo. San Pablo na sad mao giwarning. 1 Timoteo 6:10. Ang pagkamahigugmaon sa salapi mao hinungdan sa tanang pagkadautan ni ining kalibutan. Mao ni ang nahitabo. Ug tungod kay inyong mga negosyo gipaka-Dios man ninyo in the last judgment niya sa Revelation. Unsay judgment sa Dios niya sa Revelation chapter 18 verse 11. Ang iyang hukom niini karon nagkadaiya nga mga negosyo nga gipaka-Dios ninyo ang salapi. Unsay decision sa Dios niya iyang gipadaya para ni sa kapitalism. Manghilak o magbangutan usab tungod kaniya ang mga negosyante sa kalibutan. Manghilak ang mga negosyante. Ngano ba? Manghilak man. Kay wala na may mamalit sa ilang mga baligya. The merchants of the earth also cry and mourn for her because no one buys their goods any longer. Wala na yung mamalit. Busa makulaps ang kapitalism sa inyong gihimo karon nga pagkontrol sa oil. Wa gid mo matagbaw. Wa gid mo matagbaw. Mao na nga that will collapse. Mao na goodbye. Implementation of the prophecy in Revelation chapter 18 verse 11. Manghilak ang mga negosyante, collapse of capitalism. Arita sa because of economic betrayal. Pagbudhi ekonomikal. Pila ba yung nangamatay? Sa Pilipinas, 134 pesos na ang litro sa krudo. Matag Martes Musaka. Why konsensya? Diya kini mga negosyante matag-adlaw 3 bilyones pesos ang ginansya ang inyong income. Grabe. Ang daan nga stock, ha? Wa pa mahurot pag ginadaan nga mga stock, inyo nang gisakahan, mga oportunistang dagko. Mao na dauban kining tanan. Wala na yung mamalit. Goodbye. Ikaduha, kining communism. Warning ni San Mateo sa communism, Mateo 16, versikulo 25 ngadto sa 26. Bisan og mangko ninyo ang tibok o kalibutan. Kuhaan mo sa inyong kinabuhi. Goodbye. Agi niyo mga bahandi. Agi niyo mga kahimanan. Bisan mangko ninyo tibok kalibutan. Pero patay lang gihapon. Goodbye. Goodbye. Communism has 8 principles. Usa sa ang 8 ka mga principles of communism that they want to control whole world. Mo ng Communist Party worldwide. Ikaduha, bloody revolution. Ikatulo, mo ng proletariat, mo ng working class. 8 ka na. And of course, included atheism. So, kining tanan nga mga communism, that will collapse. Ikatulo, feudalism. Sa feudalism, landlord, of course, sa kayutaan, ingon ini ang mahitabo, control ang mga tao, o dining tanan. Warning sa San Mateo chapter 8, verse 9. Ugon sa bagiingon sa Mateo chapter 4, verse 8 to 9.
nagaingon, unya gidala si Hesus sa yawa ngadto sa usa ka bababog kaayong bukid o gipakita kaniya ang tanang gingharian sa kalibutan ug ang ilang kanindot agyawa miingon, ihatag ko kanimo kining tanan kun muluhod ka ug musimba ka nako. So ang landlord system nga tukuyon gyud ka. Okay, imo ning ikaw mo ikumpa paano ni mga kaumahan etc. Tukoy yun. Dance with the music. Mao sa nagihimo ni Satanas. Gitukoy si Kristo. Under na control. Pero unsay gitawag, unsay gidayag ni Kristo. Niya sa Mateo 4 bersikulo 10 mingon, Satanas pahawa. Ang kasulatan nagingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagare. Mao nang collapse gihapon kining tanan. Collapse ni. Arita sa socialism, dunay warning ang Mateo chapter 4 verse 5 to 6. Unsay gingon sa Mateo chapter 4 verse 5 to 6? Nagaingon, unya gidala si Hesus sa yawa ngadto sa Jerusalem, ang balaang syudad, o ipatindog siya sa kinatas-ang bahin sa templo o giingnan. Anak, ambak o anak niya gingon na, anak ka man kaha sa Dios, ambak ngadto sa ubos, kay nagingon man ang kasulatan, ang Dios magsugo sa iyang mga anghel pagbantay kanimo, sapnayon kanila aron dili maigo sa bato bisan gani ang imong tiil. So mao ni nga sa socialism igon ang pride, of course, ang tanan social, of course, it's good man kay angay man ang maong economic system. But the main point mao, like capitalism, like communism, like feudalism, like individualism, kung kining tanan nga mga economic ideologies are all material aspects. So wala magunahuna nga dunay Dios, wala magunahuna nga dunay divine will, walay magunahuna nga dunay balaod sa Dios, wala magunahuna nga dunay kalag ang tao. Mao na nga nahimo kining economic betrayal against Christ. Mao ni pagbudhi ni Jesus. Samtang giluwas ang panginahanglan sa lawas, pero wala pakana ang panginahanglan sa kalag. And that is economic betrayal, pagbudhi, batok ni Kristo. And we belong to the mystical body of Christ, Colosas 1:8. Mao kana Colosas 1:18. So, arita sa individualism nga economic ideology. Warning sa Mateo chapter 4 verse 1 to 3. Unya gidala si Jesus sa Espiritu Santo ngadto sa dapit nga awaw aron tintalon sa yawa. So gisuwayan ang tintal si Jesus. Didto nagpuasa si Jesus sulod sa 40 ka adlaw o 40 ka gabi. Ug unya gigutom siya ug miduol kaniya ang yawa ug nag-ingon, anak ka man kaha sa Dios, himo ang pan kining bato. So sa individualism, basta mabusog ka na, busga ang imong kaugalingon, buska kutob sa mahimo, ayaw pag-una sa ubang mga tao, ayaw. So himo ang pan kining bato. Unsa may tubag? That's economic. That's teaching being selfish, individual needs. Unsay tubag ni Jesus? Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili lamang sa pan kundi sa mga pulong nga gikan sa Dios. So niining putuhag gidayag ni Kristo nga ang correct economy is the economy body and soul. It's not only
para sa needs of the body, para mabuhi ang lawas, kundi pung sa Dios para mabuhi ang kalag. That is integral salvation. That is the correct economic ideology. Dili mao kining capitalism, dili mao kining communism, dili mao kining feudalism, dili mao kining socialism, dili mao kining individualism, but it is the economy of salvation. Long economic ideologies initiated, founded, introduced by Christ since year 30, in his 3 years of public ministry, of which he founded the church, the institution, to implement this love economic ideology, but unfortunately not implemented. Mo'y hinungdan nga nabiktima ang kalibutan. We are part of the economic betrayal against Christ for not implementing that love ideology. Maunay na ito po. O kining ika-unom mo ang social betrayal. Ang social betrayal pagbudhi ni Jesus. Mao na kini gi-popularize nining gitawag og gender ideology founded by Dr. Mani dito sa New Zealand. Then iyang gi-introduce ang gender ideology nga gi-change niya ang sex through the word gender, so that naisayod siya nga duhara ang sex, male and female. Pero para deception malipat, mo na nga i-introduce ang daghang gender. Kaya dili naman mausab ang sex, male and female. So giadid gender kunuhay para makasud ang transgender etc. gigugpa ang human sex. Ug mao ni gisagup sa society. Ug mao ni naghimo og pride. So garbo kunuhay ang Rainbow Coalition. LGBTQ miabot nag 100 ka mga genders. Unsay gusto sa tao mauna ang iyang mahimo nga gender. There is falsification. Ug nining putwa, it's contrary to the law of nature. Ug kining contrary to the law of nature gisagup na sa society and victimizing even the church nga mauntay last pillar of truth nga mo'y mo badlong, mo'y mo tudlo apan gitukog ni ining bukanawa ni ini karong gender ideology. Now is the time for you press. Unya karon unsa ka tinuod to nga even sa Paris Pastoral Council gisudla na og LGBTQ kamoy muda pagtarong mo diha, pagtarong mo. Timan the church is a church of the kingdom of God, not the kingdom of Satan. Ug mao kini ang social betrayal against Christ that will come to an end. Ikaduha, materialism. Ang gipakadiyos na nato mao ang gahong materialism. That will all come to an end. And this materialism will be replaced the uban kining tanan. Mao ang kanang inyong gipanghimo nga mga armas. Mao ra sanay mo unay kaninyo mo silot sa materialism. Gahimo mo mga armas para sa mana, dili ba para patay? Mao nga kamura. Mao ray mutukub sa kaugalingon nga pagka-materialistic. And you are committing suicidal genocide, kaugalingon. Ug mao kana ang giwarning ni San Pablo 2 Tesalonica chapter 2 verse 10 to 12. Wala man mo maminaw sa kamaturan, gibuhian mo para kamuray mga igo sa inyong gipaghimo. And that's 2 Tesalonica chapter 2 verse 10 to 12. In pare delicto for social betrayal against Christ through materialism and gender ideology. Come to an end. Unya kini karon sa
physical betrayal. Kining pagbudhi ni Jesus, pinaagi na nining physical aspect. Giyon sa ba pagbudhi nato si Jesus? Wa ka nato palita ang mga diploma? Sa unsa bang paagi gipalit ang mga diploma? Mga focus-focus. Dili tinuod nagtuon pero maniobra lang basta lang makadiploma. Tinuod ba ka? Sincere ba ang atong mga estudyante? Congratulations nitong tinud-an na gyud nga nakatuon, nakalampos. Pero kuno galing wa magtinarong ang ginikanan nagantos sa pagpamaligya sa mga kabaw para lang sa tuition fee pero ang mga anak wa magtinarong. It is physical betrayal. You are purchasing academic authority as if gipalitra. And it is betrayal against the parents. Unya dunay mga distorted talents. Ngayon na yung mga talents, it's for the good performance. Apan gigamit ang mga talents, dias panlimbong. Gigamit ang mga katakos against the divine plan, against the divine will. Kung gigamit kini by pretension of authority, that is physical betrayal against Christ. Unya, dunay disrespect to authority. Nga gihatag ang church authority ngadto sa mga tinugyanan sa simbahan. Niya mosapaw lang ang mga Protestantism. Niya they want to claim that authority. It is physical betrayal against Christ by disrespecting the authority and by usurpation of church authority. Mao na nang hitabo. Mao na nga 1 Corinto 15:24, all religious authorities shall come to an end. So sa new heaven and new earth, bagong langit, bagong yuta, hapsay na ang tanan. Hapsay na. Mao na nga dili mahimo. Nga mohimo sa authority maong tagas garbo. No more. Ang magpataas ipaubos, ang magpaubos ipataas. Lucas 18:14. Unya kining ikapito nga klase sa pagbudhi ni Jesus, betrayal. Gitawag kana og civil betrayal. Unsa ba kanang civil betrayal? Mao kini ang marital infidelity. Nga minyo unya wa gyud magkontento, mao na nga dunay pagpangabit. Unya kining pagpangabit napay bawsi nga gitagaan og mga pamaagi nga pwede mag-abuso ang babae na dili na makalantaw ang bana. Kay ngano na forbid gidili ang bana nga mo susi kung sa arang asawa, asa ka, tarantadong balaod, tarantado. So nining puntuhan, dunay it is betrayal. That's marital betrayal. Unya, disloyalty. It is civil betrayal. Insincerity. So diha sa office, walay klarong output sa office. Pero dawat sa sweldo, saktong sweldo, mga bonus, pero walay agi. It is betrayal. Mo na paglimbong. O busa, kining tanan nato nga mga sala, ikumpisal kini. Ikumpisal kini. Ang pangutana, asa man nato kini ikumpisal? Are there bases nga ato kini nga ikumpisal? Atong kuhaon ang libro ni Lord Rolio Rata, ang bagong graduate sa kanhi president sa Catholic Faith Defenders.
Okay? So nining puntuha karon, nagkinahanglan ba gayud ang pagkumpisal? Ikumpisal nato ning tanan nga mga sala sa pagbudhi. Gikinahanglan kini para mahuas ta, malimpyo ta. Gikinahanglan kini. Unya duna pay mga kapikas diha nga ang marriage mismo, ang the sanctity of the document of marriage gisiun, gumuson. Grabe. So nining tanan, ikumpisal kining tanan. Ikumpisal kining tanang sala. So niya kini, doon na may basis sa pagkumpisal. Yes. Timan nga Christ has founded His church. O gitagaan ka na niya gahum. Ug naa ka na sa Mateo 16, 18, 19. Mateo 18, 18. Ang inyong itugot sa yuta, itugot sa langit. Idili sa yuta, idili usab sa langit. In so far as confession is concerned, pagkumpisal, ang inyong pasayloon usab sa langit. So naa sa Juan chapter 20 verse 23, ang mga apostolis gitagaan og gahum sa Dios sa pagpasaylo sa mga sala. Unsaon pagpasaylo? Og kita dili motugan sa atong sala. And they are under the privileged communication. Unsa ba ang privileged communication? Ang pare dili pwede nga ang ikumpisal nato ibutyag na sa pare. No, that's privileged communication. Ang lawyer ang client relation. Dili pwede ang lawyer nga mga client secrets nila, dili pwede ngayahan na nga panambi. No, within ra nila. Ang patient ug ang doktor, privileged communication. Dili pwede ang doktor pataka rang ingong gikurik kung naay mga sakit na. So privileged communication. So nining puntuha karon, mausab kini ang pare, privileged communication. Mao na dili ta mahadlok nga mo kumpisal. Kay dili man timan-an sa pare. So that's the authority. Ug nya sa pagpasaylo sa pare sa atong mga sala sa pagbudhi, 7 ka humpong sa pagbudhi. Sa ilang pasaylo, wa man mo dili man mo ingon ikaw akong pasaylo. No. Pasayloon ka sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Another basis. Diri sa libro sa Levitico, chapter 19, verse 20 to 22. Ang mga sala mapasaylo lamang mudangup sa mga pare kay gitugyan na sa Dios. Og niya usab kini nga gihimo ba kini ang mga pare sulugoon sa Dios para pagpasaylo sa atong mga sala? Yes, mga sulugoon sila sa Dios. Nakana sa Panultihon chapter 28 verse 13, Sirach chapter 4 verse 26, Numeros chapter 5 verse 7 to 9, mga sulugoon sa Dios ang mga pare alang sa pagpasaylo sa mga sala. Si David misugid kang Nathan na sa 2 Samuel chapter 12 verse 13 to 14, mi kumpisal ngadto sa sulugoon sa Dios. Si Saul usab misugid ngadto kang Samuel, 1 Samuel chapter 15 verse 24 to 25. Mukumpisal ta. It is an act of humility. Ang Protestantism ngano nga nagtudlo nga dili mo kumpisal because they are governed by the demon of pride. Ang garbo mubabag nga dili magpaubos para pagtugan sa atong mga sala. That is the demon of pride practiced by Protestantism. Mao na. Og niya sa Ecclesiastes chapter 5 verse 6. Unsa ba kini ang giingon sa Ecclesiastes chapter 5 verse 6? Isugid ang sala ngadto sa pare sa Dios.
Og niya usab sa Mateo 16:19, Mateo 18:18, ang gihubaran sa alagad sa Dios dinhi sa yuta, paghubaran usab sa Dios didto sa langit. Busa sa atong pagkumpisal, mao ang paghubad sa atong mga sala, mao ang pagpapas sa atong mga sala. So vat ang mahibilin mao lamang ang silot. Of course, atong atubangon ang mga silot. There are forms of penalty. Apan dunay paagi nga dili mapinalty, it is through partial or plenary indulgence. And this partial or plenary indulgence nga mao'y musagang inay silutan ang tao is only institutionalized in the church founded by Christ. God is a God of salvation. Only follow His laws. Only follow His divine will, divine plan, divine laws. Ang trabaho sa Protestantism, mao yun ang paglugaw. Ang trabaho sa Protestantism, mga pastors, mao yun ang paglugaw, paglubog. Pero tubang mo sa Catholic Faith Defenders in a series of apologetic debates para sa kamatuoran. Una sa buhat 19-18, mga makasasala, mangumpisal o nagsugod ngadto sa mga apostoles. Kining trabaho sa mga Protestante, paglubog lang yun, paglawgaw. Unya kining mga Katoliko nga way kabangkaagan sa balaang kasulatan, unya kining mga pastor, nga it is pretension, mao na ang traitors, that spiritual traitors against Christ. Mga traidor, batok ni Kristo. Nagpakaroon ingnon nga expert sa balaang kasulatan, but the Bible that you are using is incomplete Bible, Protestant Bible. You have no authority. So niya sa 2 Corinto 2:10, si San Pablo na masaylog sala kay siya pare man. Sa Roma 15:16, kay pare man si San Pablo, busa, namasaylo siya mga sala. 2 Corinto 2:10, they are authorized. O nganong mga pastor dili man makapasaylog mga sala? Tungod kay they have no authority. O tungod kay wala sila authority, mangunong kini sila. Mao na nga sa wayon nila, ayaw mo pagkumpisal. Kay wala sila authority, mga pastors, mangunong sila. Ang role ni mga pastors, marugin ang pagbabag, paglumpag, pagpakgang, paglubog. Ganon, kawa sila katugkad sa gigarian sa Diyos. Nasa Mateo 13, versikulo 14, ngadto sa 15, nakakita sila pero nagpakabuta. Nakadungog sila pero wa mamate kining mga false prophets condemned by Christ. Galacia 1:8, Mateo 24:5, Mateo 24:24, Mateo 7:15, the false prophets. Muna. Ubusa diri sa Joshua chapter 7 verse 19. Unsay giingon ni Propeta Joshua, isugid ang kamatuoran sa Ginoo ug tug-an ni ako sa gibuhat mo. Sa ato pa, ang pagsugid ngadto sa Ginoo ipaagi sa iyang alagad. And that is through confession. Busa, ang kumpisal nga mao ang sakramento. So pito ka sakramento, the sacrament of baptism, the sacrament of confession, kumpisal. Mao kini ang gikinahanglan og kining ato nga pagka-traidor, spiritual nga pagka-traidor, moral nga pagka-traidor, political nga pagka-traidor sa nason, economic nga pagka-traidor, social nga pagka-traidor, physical nga pagka-traidor, civil nga pagka-traidor. O diya sa civil pagka-traidor, hagiton pa ang bana nga di gani ka gisiun kining marriage contract, ha? Gisiun kining tanan niya, challenge of annulment. Miabot na ganang panahon nga na-annulled.
Una magukod-gukod pa. Magpa-pretend. Gabiin na commander. Tapos na. Omega! Omega. So nining tanan, the end of betrayal. The end. And now we are facing for the new heaven and new earth under the Christian kingdom. Santos, Santos, Santos. Fiat